klase mo. Apa may klase, kuya? Apa may mga klase? Ay, bigla yun. Mag-third party. Yes. Sa bahay, tulog ka sa panatag mo. Ay, magandang umaga, mayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa tanan, wala mo rin, mayong buntag. Yun, so tayo tumayo at tayo aawit. Tayo kakanta sa ating Panginoon. Amen? Sino pinagpala kayo sa kamay? Yan, sino pinagpala kayo kumalakpak? Kaya natin natin ang tamalan. Bless na bless. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago niyang lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Buhat na makilala ka. Ang buhay namin masaya masaya. Lalo na magnasal ka. Iyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko na mawalay pa. Sabihin mo aking Ama. Sapagkat sa'yo namumula. Kapayapaan na pagpapalapit. Bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Buhat na makilala ka. Ang buhay namin masaya masaya. Lalo na magnasan ka. Iyaya mo'y sobra-sobra. Ayaw ko nang mawalay pa. Sabihin mo aking Ama. Sapagkat sa'yo namumula. Kapayapaan at kapakanan. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Buhay ko'y binago ng lubos. Bless na bless sa ngalan ni Jesus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Bless na bless. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga nito. At ngayon, dahil minamahal ka namin, talagang kami nagkaanta ng mahal na mahal kita, Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabay po tayo sa ating kaantay ngayon. Woo! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon.
kalakasan sa atin. Amen? At yan naman, sino pinagpala? Ika sa kamay. Ika, taas kamay. Wala nagkukulang ng daliri rito. Taas kamay. At dahil binigyan sa atin ng Panginoon sa buong linggo, lahat ng kaginhawaan, lahat ng problema, nalagpasan natin, hindi dahil sa ngayon natin lakas. Dahil sa mga pagkakataon na tayo yung parang nagkukulang, parang wala sa salo sa atin, hindi natin alam kung Panginoon ang sumasalo sa atin. Panginoon ang sumalo sa iyo sa linggong ito. Panginoon, nagigtas sa iyo sa linggong ito. Ngayong linggo lang na ito, sinabes sa aming munting pamangga dahil sa kasakyan. Pero pinagpala kasi ang Panginoon ang gumagabay sa nagmamaneho. Ang Panginoon ang nagagabay sa kalsada, sa kotse, hindi mabangga. Tapos salamat ako sa Panginoon sa binibigay niya na protection. Alam ko, lahat tayo mayroon pinagdadaanan araw-araw. Pero kahit kailan ng Panginoon natin, hindi nagkukulang sa akin. Kaya ngayon pinagdaanan mga kapatid, hindi kaya ko kayo. Kaya kumanta kayo, kaya umawag sa Panginoon. Bigyan natin lahat sa Kanya ngayon. Huwag natin isipin na niya sa bukid ko. Kundi isipin natin, siya nagbigay na lahat. Hallelujah, hallelujah. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako nangangamba, basta't ikaw ang kasama, manatag ka. Sabes pa, ikaw lang. Ikaw lang ang pag-asa ko, dahil ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka kulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Kailan ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Mama. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Mama. Kailan? Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Sa mga kapatid, kantahin natin mula sa puso. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa
kami sa kalakasang binigay mo sa bawat isa ngayon. May tindahan ko, Panginoon. Ang presensya mo, Panginoon, samahan kami sa panahon na ito. Samahan kami sa panahon na ito, kami sumasamba sa inyo. Tindahan ko, Panginoon. Kung ano man ang aming kasiyahan, aming kalungkutan, aming pinaghirapan niyo, isuko namin lahat sa inyo ngayon. Dahil sinabi mo sa amin, isuko lang namin lahat sa inyo. Subukin ka namin at bubuksan mo ang langit para sa inyo. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Lahat ito tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, salamat sa buhay, sa hininga at patuloy na provisyon mo sa lahat ng aming pangangailangan. Patuloy na gabayan mo kami at bigyan ng proteksyon sa lahat ng oras. Nawa mapayapa ang aming mga puso kahit sa gitna ng kadiliman. Hinihiling namin na bigyan mo kami ng kahulugan sa lahat ng aming ginagawa at tulungan kami maunawaan ang aming layunin dito sa lupa. Hinihiling namin na tulungan mo kami gumawa ng mabuti sa tama at maging pakipakinabang sa iyong ugasan. Lahat ng ito ay tinataas namin sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. I am Sister Hazel Dagisunan at ako ang inyong MC ngayong umaga. Hindi halata. Yes po, ngayon, salamat kay sa Ginoo no, sa araw na ito. Tunay tayo ay blessed na blessed. Dahil kayo ay mahal ng Diyos. Amen. So, ngayon no, may first timer tayo. So, welcome na to siya. Pwede mo tindote. So, karon sa ganitong ingon pag may first timer? Ilang timer na din sa 1, 2, 3, welcome! Bakit po nung pwede? Sa akin ayaw. Ano problema na po? So ngayon may basahin ko kada verse sa Romans 12, verse 9 and 21. Maging tunay na inyong pagmamahalan, kasuklaman niyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpahalaga nila sa inyo. Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayo maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Matyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloyin ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin ninyo sila at huwag sumpain. Makigala kayo sa mga magagalak at makitangis sa mga tumatangis. Makaisa kayo ng saloobin, huwag kayong mayabang. Magmayabang sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag niyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag niyong gartihan ang masama. Sikapin
Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa, kasama ng sinuman. Mga minamahal, huwag kayong paghihiganti. Bayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, sa halip kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubuntun ka ng mga bagas sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Amen. Purihin ng Ginoo. Sinabi dito sa humility upang pakumbaba at empathy upang mamalasakit ay kailangan para ma-bless ang mga nagpi-persecute. Tayo ay makisaya sa mga nagsasaya, makita may sa mga nagdadalamhati at maging magpakumbaba. Ang unang makikita sa atin bilang Kristiyano ay ang kababaang loob. Pagpakumbaba dahil sa pagsunod yan. Malalaman na talagang susunod ka na sa utos ng Diyos. Sa Bisaya pa no, ang unang makita sa ato isip o sa kakristyano ay ang pagpaubsanon. Pinaagi sa pagsunod nato sa mga balaod sa Diyos, diha nato mahibaw-an ang kita o sa kakristyano. Amen, no? Praise the Lord! Kaya, parang hindi na ko ini. Kaya ngayon, dito na ako nagtatapos nun, kaya tawagin ko na ang ating patahin ka, sorry po. Kaya ngayon, tatawagin ko na ang testimony nun na si Brother Maxwell de la Cruz. Salamat po. May gitag sa Israel. Sa wala pa kailangan ni si Maxwell. Kailangan. Ay, welcome na sa Christ. Ayun. So, wala kong naman natin. Sorry dito sa mga tawa na yun. Nakasalat ko siya. Kamay. Kailangan. Motor, Sam, sorry ay wala ko palo na katuloy ko siya. Hindi ko alam na savings mo pala yun, pero napalitan ko naman. Sorry. And thank you sa prize for having me. Maulawan dito pero kaya ni Ken, thank you po kayo Ken sa mga guide sa mauna to. And sir, ma'am, thank you. And sa baba. Ay, katong po. Thank you po sa Ginoo. Atong nag-champion din mo sa to siya kay. Ano na mga champion? Thank you sa Ginoo kay nag-champion wala injury. Okay, dua ko ka-champion. Dua ka-champion na ako. Dua ka-champion na injury sa mga. So, gusto lang ko i-share ang life, pero maulaw ako. Dili sa siyo karoon. Pero doon kayo ako ma-serve sa Ginoo. Tagal na ako na-serve sa Ginoo. Kasi ang family ko is couples for Christ. So, medyo matagal na mag-serve sa Panginoon. Paano ba? So, sa next episode na siguro ako magpan. Thank you for having Christ for welcoming here. And basta kailangan ko lahat.
Parang, hindi. Siguro, ganito talaga pag hindi, parang di kayo sanay ba? Pero sanay na kung magkalubilo. Sa church, medyo, ganyan ba? Medyo, kunti-kunti lang. Then, salamat sa Ginoo. Sandali, Kuya Maxwell. Hindi ko narinig kung anong araw eh. Ano ka ba nung araw? Kaya mo sabihin, mabait ka. Mabait ako. Kaya lang, Nagkamali ko. jutay. Jutay lang. Sige, next time, marinilig pa namin yung mas malalim mong patotoo. Amen? Amen. Next time. Okay, thank you, Kuya Maxwell. Wow, palakpakan natin si Kuya Maxwell. Praise the Lord. Alam niyo po ba, ako talaga sobrang natutuwa kami na Ate Jessica, naging Kuya Kenny, no? Kasi dati yan si Kuya Maxwell, makikita mo now and bukas hindi na. Alam mo, ganun siya pag nagsimba, papunta-punta lang. Yan. Pero ngayon talaga naman binago na ng Panginoon ang puso niya. Amen! Praise God! Ayan. At ngayon naman po, nandito ako para sa ating giving of tithes and offering. Ayan. Dali ah. Ayan. Ano nga ba ang ibig sabihin o ang tunay na purpose ng ating pagbibigay? Sige nga, ano nga ba? Naisip niyo ba yun? Bakit nga ba ako nagbibigay sa Panginoon? No? The Bible says, no, the purpose of tithing or the purpose ng pagbibigay natin is to teach you to always put God first. Yan. Sabi yan sa Deuteronomy 14:23, sabi dito, dalhin ninyo ang ikasampung bahagi ng trigo, bagong katas na ubas at langis, at ang panganay ng inyong mga hayop sa lugar na pipiliin ng Panginoon na inyong Diyos. Kung saan pararangalan siya, doon ninyo ito dalhin sa kanyang presensya. Gawin ninyo ito para matuto kayo, para lalong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos. Ayan. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Ang pagbibigay ay isang reminder sa ating lahat. Reminder yan sa atin na ang Panginoon, siya ang supplier ng lahat ng meron ka. Umpisahan mo na lang pagkagising mo sa umaga. Ikaw ay humihinga. Sino may gawa nun? Tao ba? Hindi. Diyos, no? Oxygen. Pag may oxygen, mabubuhay tayo. Sige nga, itry natin na walang oxygen ng 5 minutes sa buong mundo. Ano kaya mangyayari? Yatak. Lahat tayo mayayatak, no? Lahat tayo mamamatay pag walang oxygen. Amen? So, oxygen pa lang, binibigay na sa atin ng Panginoon yan. Yan pa lang, talagang panalo ka na dahil buhay ka. Amen? Amen. Kaya naman tayo ay nakakahinga. Kapag walang oxygen, wala na. Amen? Ayan. Tulad din yan ng kapag wala kang salita ng Diyos. No? Kapag wala kang salita ng Diyos, buhay ang physical body mo. Pero ang iyong spiritual, wala na. Yatak na rin. Amen? Tama ba ako doon, mga nanay, mga tatay? Amen. It's also God's personal invitation to all of us. Invitation yan sa atin ng Panginoon para magkaroon tayo ng outpouring, no? Outpouring of blessing from the Lord sa buhay natin. Yan. Yan talaga yung purpose kung bakit tayo nagbibigay. Nag-i-invite kasi ang Panginoon, nag-i-invite ang Ginoo sa atin, ano, na makapagbigay siya ng walang hanggang biyaya. Ako po talaga ito, I'm speaking sa buhay namin, nina Pastor Ben, nina Red, no, nina Mami Rose. Never talaga, kahit sabihin mo na nagkakaroon tayo ng problema, kaliwat kanan man yung problemang yan, ano? Pero kahit may problema, ang Panginoon hindi ka pinagkukulang. Amen? Parating sapat.
At minsan higit pa, no? Kanina nga umaga may nabasa ko, office mate ko to. Natutuwa ako kasi sabi niya, noong 2008 daw, kumuha daw siya ng insurance para sa anak niya. Yung ano ba, yung para makapag-aral yung anak niya. Eh ngayon college na yung anak niya. Sabi daw nung insurance sa kanya, sorry, nagsara na kasi nalugi. Yun ang sabi. Sabi niya, paano yan? Paano mag-aaral ang anak ko? Bigla naman yung anak niya nakapasa sa DOST para maging scholar. Wow, praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ba yun ay blessing? No? Alam niyo po ba talaga ito, yung friend ko na yun, siya ay isang Christian din. Kaya sabi ko nga talaga ang Panginoon, parating on time. He is on time, perfectly on time. Pag kailangan mo talaga ng pera, hindi mo na kailangan mag-isip. Pero kailangan, meron din siyang prerequisite. No? Siyempre, kahit naman hindi ka naniniwala sa Diyos, pwede ka pa rin naman yumaman. No? Pero ang question, gaano kahaba? Ang question, yung pagyaman mo, permanent ba? No? Temporary lang po yan. Temporary lang. Lalo na kayo mga kabataan, pinapansin ko to sa inyo. Ilagay niyo sa mga puso ninyo ang pagbibigay. Kasi ito talagang maliwanag na maliwanag. Maliwanag na gagawin talaga ng Panginoon ang lahat ng hinihiling mo. Hindi mo pa hinihiling sa Kanya, ibibigay na niya. Amen? Amen. At mga kapatid, sinasabi ko lang I want to remind all of you na ang pagbibigay ay hindi ito para yumaman ang Diyos. Kasi mayaman na siya eh. No? Eh kaya ka nga niyang gawin eh. No? Kaya ka niyang gawin as bilang tao, kaya ka niyang gawin. At syempre, ang yaman niya, siya may-ari ng langit at lupa. No? Hindi niya kailangan ng pera. Pero ang gustong ipanhit ng Panginoon dito, ang tinitingnan ng Diyos dito ay ang inyong obedience. Obedience, kung ikaw ay susunod. Yan. Yan ang Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo dyan sa mga katabi ninyo, expression of obedience yan. Ayan. At isa pa, expression of obedience yan. Sabihin nyo ulit ito sumusunod na ba kayo sa Panginoon? Alright. Kaya, ngayon, pakita ninyo na susunod kayo sa Panginoon. Hindi dito tinatanong kung gaano kalaki yung ibibigay mo eh. Kung hindi, gaano kalaki ang laman ng puso mo. No? Yun. Hindi siya yung gaano karami ang bigat ng bulsa mo para maibigay mo. Kung hindi gaano kalaki ang puso mo para makapagbigay. Amen? Alam niyo po ba, no? Nire-recognize ang Panginoon ang pagbibigay na kasi through worship, kapag nag-worship ka, yun talaga nakikita ng Panginoon yun. Diba? May tatlong T. Ano yung tatlong T? Time. Kung ikaw ay may panahon sa Panginoon, pinitresyo ng Panginoon yun. Pangalawa, kung marunong ka naman kumanta, hindi kumanta kasi, siya nga, galing. Natuto na talaga. Palangpakan natin ng Diyos. Diba? At pangatlo, treasure. Alam niyo yan, mga anak ha? So kung kayo ay may oras, gawin ninyo yan para sa Panginoon. Amen? Mayroong benepisyo na ibinibigay ang pagbibigay. Ano? Una, it enables you to prove your faith in God as your source. Siya daw ang source. Siya ang nagsusupply, di ba? So siya ang source. Amen? Pangalawa, it enables you to prove God in your finances. So nakikita natin yan sa finances mo. So pag meron kang pera, nakikita mo, ay galing to sa Diyos. Hindi to galing sa akin. Galing to sa Panginoon. No? Pangatlo, God promises to open the windows of heaven upon you. Imagine, bubuksan ng Panginoon ang kalamitan para sa iyo. At pang-apat, God will pour out blessings upon you. Wow, praise God. Yan ang benepisyo ng Panginoon. Ibe-bless ka talaga niya. Ang pagbibigay is one way to worship the Lord, to honor Him as your only provider.
Amen? Amen. Yan. Kaya naman, search your heart. Salugsikin natin ang ating mga puso. Are you a giver? Ikaw ba ay nagbibigay? Or you're just a receiver? O ikaw lamang ay tanggap lang ng tanggap? Sino ka dun sa dalawa? Nagbibigay o tumatanggap? Siyempre both, no? Nagbibigay ka, tumatanggap ka rin sa Panginoon. Ayan nga, buhay ka. Ibig sabihin, may tinanggap ka sa Panginoon. No? So, pag nagbigay ka ng marami, sabi dito, search your heart, ano? Giving is clearly a matter of trust. The more you give, the more you learn to trust God that will have that you will have enough left over of your own needs. Ibig sabihin, kahit pag nagbigay ka, mas marami pa daw mga natitira, no? Kahit na magbigay ka ng nagbigay, hindi siya nauubos. And the more you trust the Lord, the more you give. And the more you give, the more that you will receive. Yun, ang galing nun, ano? The more you give, the more that you will receive. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Taas natin ang ating mga kaloob. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we cannot give what we do not have. Hallelujah. We cannot give you what we do not have, Lord God. You first give us everything. Our lives, our work, our job, our finances, Lord God, our children. Lahat, Panginoon, Ikaw ang nagbigay. Maraming salamat, Lord God. Salamat sa iyong grasya at habag dahil kami ay binigyan mo ng higit sa sapat, Lord God. Higit sa sapat. Kami ay makapagbibigay din sa iyong ubasan. Maraming salamat, Lord God. Patuloy na probisyon ang ibigay mo sa amin, Panginoon. Salamat sa puso na marunong magbigay, handang makapagbigay, generously magbibigay, Panginoon. Sa pusong masayang magbigay. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Andun po ang ating box. Dito na lang po yan. Ito po ang box kung sino po ang magkakaroon. Worship team. Ulit tayo muling tawag. Tayo. Ikaw ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin ko, lagi ko naawitan, ikaw naman. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking dahilan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon. Sa pagkatilan, kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking dahilan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako. Hallelujah. Maraming salamat po ni Panginoon sa umaga mo ito. Nawa lahat na aming marinig, manggaling mula sa inyo, pumasok sa aming isipan, aming lahat.
online. Naka-online siya sa Google Meet kasi siya ay nasa Manila ngayon. So, Morning, everyone. Umaga. Morning. Yan, nagkaligigan na tayo. Salamat. Okay. So, monitor ko kayo. Kanina pa dito sa FB Live eh. Salamat sa mga buhay ninyo. Salamat sa mga, I think may mga bago tayo, attenders ngayon. Salamat po sa pagdalo ninyo dito sa Dam of Narsigigan. Binelcome niyo na ba? Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayong umaga nito, alam ko, narinig na ninyo ito dati. Pero gusto ko, buksan ninyo ang inyong mga puso at inyong mga isip, ang inyong mga, lalo na ang inyong mga espiritu sa mensaheng ito. Ito po ang tinatawag sa English na parable of the sower and the seed. So, ibig sabihin, ito yung tagapagtanim, tapos meron siya mga bundil, meron siya mga itatanim na mga seeds. Amen? Yung mga Bible pa kayo lahat. So, lahat ng mga may Bible, buksan ninyo sa Matthew 13. So, mga walang Bible, bigyan nyo ng Bible. Bigyan namin natin. Okay po, so Mateo, chapter 13, verse 3 to 9. Yan. So, yung Tagalog version, yung English version muna, papasahin ni Kuya Len. Tapos yung Tagalog version, papasahin ni Pastor naman. Sige na po. Kuya Len. Ito na English version kay Kuya Len. Matthew 30, verse 3 to 9. Matthew. Mateo. 13:3 to 9. Matthew 13, verse 3 to 9. And he spoke many things to them in parables, saying, Behold, the sower went out to sow, and as he sowed, some seeds fell beside the road, and the birds came and ate them up. Others fell at a rocky place where they did not have much soil, and immediately they sprang up because they had no depth of soil. But when the sun had risen, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them up. And others fell on the good soil and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. He who has ears, let him hear. 3 to 9, ba? So, gusto namin naman sa Tagalog. Mateo 13, 3 to 9. At sila'y tinuruan niya na maraming
maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Ang kanyang paghahasik ay may binhing na laglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinmuka ang mga iyon. 5. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init at araw, palibhasa'y mababaw ang ugat. Ang mga binhi na may nalaglag sa may matinik na halamanan. Lumago ang mga halamang ito at sinakal na mga binhing tumutubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tigsasandaan, tig-anim na po at may tig-30. Makinig ang mga may pandinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Okay lang. Sige. So, alam ko natin kanina itong parable na ito eh. Pero sabi ko nga kanina, buksan ninyo ang inyong mga puso at isipan. Ngayong umagang ito. Para mas lalo natin manamnam, mas lalo natin malasap kung ano ba talaga yung Espiritu, kung ano yung tunay na Espiritu sa likod ng mensahe na ito. Amen? Okay. So, dalawa muna. Ano yung pinaka-importante mga salita nito? Una yung kapag-ibig. Pangalawa, yung ulit-ulit. Sa English, yung sower, at saka yung verb. Sino ba ito yung seed? Okay? Pag sinabi natin sower o tagapagtanim, okay, walang iba na kundi yung mga likod ng Panginoon nandiyan sa harap ninyo at yung mga katulong nila, yung mga kasama nila na umaabot sa atin. So, para sa simbahan natin, for example, sa Love of Christ, sino ba yung nagtatanim at saka sino yung nagpapalago? Na, hindi ko naman pagitin ko sa verse, pero kay Pablo galing ito. Sabi ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, Panginoon ang magpapalago. So, hindi ko ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo, ako, siya yung parang pastor sa lugar na yan, ako ang nagtanim. Sino yung nagpalago? Si Apollos, o si Apollos, katuwang ngayon, kasama niya sa paglilingkod. Pero sino ang magpapalago o yung magpapalaki talaga? Yung pini o hindi para maging tanim. Walang iba, hindi ang Panginoon. So, naiintindihan po natin? So, ang pinag-uusapan natin dito, hindi ang Panginoon. Kundi ang sower dito, yung tagapagtanim at ang yung tagapagpalago. Amen? So, ang sower dito walang iba. Pamilya na pastor na Mabi, si Kuya rin, yung mga katuwang natin dyan, ang mga leaders natin, for example, si Kuya rin, si Ate Jessica, okay, si Ate Yasin, at yung iba pa. So, sino naman dito yung pudil palagay ninyo? Isip-isip, okay. Ang pudil po rito, ang pineko, yung seed na pinag-uusapan, walang iba, kundi bawat isa sa atin, tayo, ikaw, at ako. Amen? Okay, ngayon, kaya pag sinabing pudil dyan, ibig sabihin, ikaw ay merong belief, merong kang paniniwala sa Ginoo o sa Panginoon. Pero naniniwala pa kayo na hindi pare-pareho yung antas o yung level ng paniniwala ng bawat Kristiyano. Parang ano yan eh, pag tinanong ka sa libawa sa eskwela, saan ka nag-aaral? Dito sa libawa, sa lugar namin, sa Kumalan, elementary school. So
So alam mo na, wow, elementary ito, parang Christian. Kristiyano ako. Kaya tanong, anong grade ka na? So di ba may grade 1, may grade 2, may grade 3, may grade 4, may grade 5, may grade 6. Tama? Palagay ninyo sino yung mas may alam tungkol sa mga pinag-aaralan sa eskwela? Yung grade 1 o yung grade 6? Grade 6. Okay. So, kaya, meron dito 4 na klase. May 4 na klase ng pinagtataniman. Okay, o lugar kung saan napadpad yung mga budil. Ulit, sino yung mga budil? Ikaw at ako. So, parang sinabi mo, saan ka nag-aaral? Sa elementary school. So, elementary school dito ay lupa. Saan lupa ka ba? O anong klase lupa naman kung saan ka nakatanim? Grade 1 ka ba? Grade 2, grade 3, o grade 4? Kasi 4 na klase lang pinag-uusapan natin dito eh. So, naiintindihan po natin? Okay. Ngayon, pag-usapan naman natin yung unang grupo ng mga butil. Sino yun? Kristiyano pa rin to. Okay? At ano sabi dito? Sa English and as he sowed, sino yung mga sinamaon yung mga nagtanim at nagpapalago, yung mga likod ng Panginoon, yung mga nandito sa dahon of Christ. Okay? Some seeds fell beside the road. So yung mga grade 1, saan napadpad? Doon sa tabi ng kalsada, hindi na umabot talaga doon sa lupa. So kung naglalakad kayo dyan sa kalye, yung mga nasa tabi mo, di ba pag naglalakad kayo sa mga highway, naglalakad kayo sa mga kalye, may tinatawag na pedestrian, may tinatawag na sidewalk. So, yun yung mga nasa tabi ng kalsada. So, doon napadpad itong ibang mga butil na to. At ano nangyari ngayon sa kanila? Dahil sila hindi nakatanim sa lupa, ang nangyari ngayon sa kanila, and the birds came and ate them up. So, ano nangyari? Ginawa silang pagkain ng mga ibon. Okay. So, yan yung mga una. Yung pangalawa, ay makinig kayo mo dyan para maintindihan nyo to. Yung pangalawa, others fell on the rocky places. So, sa Tagalog, ano yun? Mapatong lupa. Okay? Where they did not have much soil. Kung saan mas marami ang patong kaysa sa lupa. And they sprang up immediately because they had no depth of soil. At sila ay umusbong agad kasi hindi naman sila naitanim ng malalim. Mababaw na nagkatanim kasi mapato yung lupa na yun. Kaya umusbong agad sila. So lumagwag na iba. Umupo naman. So ito yung mga grade 2 na tinatawag. Okay? So una ano yung una? Nasa tabi. Nasa tabing daan lang. Hindi sila naitanim. Yung pangalawa, natanim mababaw kasi mapato. Okay? Sabi kayo sa susunod na verse, but after the sun rose, at nung mga dalawang araw, nagka-araw, they were scorched, sila ay nasundog. Why? Because they had no root, they withered away. Kasi nga, mababaw yung kanila pagkakatanim, hindi malalim yung kanilang ugat. Ano nangyari nung naarawan ng mainit? Namatay. Okay? So, yun yung nangyari sa mga kapagato. Pumunta kayo tayo sa verse 7. Others fell among the thorns, and the thorns came up and choked them out. So, yung mga to, yung grapey, ito yung mga butil, na kung saan napunta sila sa lupa, na kung saan maraming matinig na lupa. Ibig sabihin, lupa may tinig, ibig sabihin, may mga nakapaligid din na tanim dito na matitinig. Okay? Ngayon, tumubo naman at meron namang ugat itong mga napunta sa mga matitinig na lupa. Pero ano nangyari nung sila ay umusbok? Ano sabi niya? Ang sabi niya ay choke them up. Yung ibig sabihin ng choke them up, ibig sabihin sila ay nasikil, sila ay nasamal, hindi sila tumubo na mabilis. At marami sa kanila, nagasgasan pa yung kanilang mga takay. So palagay mo ninyo, magtatagal yung kayo ng klaseng tanim o mamamatay din. Okay. Ngayon, punta kayo tayo sa pinakamataas na grade, grade 4. Kung nakalagay dito sa grade 4, but others fell on the good soil. Yung ilan sabi na punta doon sa mga matatabang lupa. At ang sabi nga rito, dahil sila ay napunta sa tama at matabang lupa, they yielded the crop, sila ay naging mabunga.
Ang iba nga, naging 100, ang iba, nagbunga ng 60, ang iba naman 30, 160 or 30 times as much. So, ibig sabihin, nung tumubo yung buti, nung naging ano siya, nung naging tanim siya, nagkaroon din siya ng mga benih. Yung iba, 100 pa, na-reproduce nila, iba 60, iba 30. Amen? Kaya, gusto ko, basahin ulit natin yung ulit verse para sa araw na to, ha? The one who has ears, let him hear. So, ibig sabihin, buksan ninyo ang inyong mga tenga, nawa, mapakinggan ninyong mabuti ang mensaheng ito. Amen? Okay. Hindi na natin masyadong pagkakatagal kung ano yung ibig sabihin ito. Alam niyo sa lahat kasi ng gospel sa tinatawag na magandang balita. Di ba, apat yan, yung Mateo, Marco, Lucas, at Juan. Okay, Matthew, Mark, Luke, at saka John. Kinuwento naman din talaga itong sower, the parable of the sower and the seeds. Kaya lang, ang pinaka-nagugustuhan kong version, mga magulang at kapatid, ay yung version ng Mateo. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi na tayo pinahirapan dito. Hindi na tayo binigyan ng palaisipan ni Mateo kung ano ibig sabihin ni Kristo nung kinuwento niya to. Okay po ba? So ulit, bago natin puntahan yung ano ang ibig sabihin ni Kristo dito, paano niya ito in-extend, paano natin ma-apply dito sa buhay natin at sa simbahan natin. Gusto ko ulitin yung dalawang salitang importante, yung sower at yung seed. Yung tagapagtanim at tagapagpalago. At sino yung pangalawa? At ano yung pangalawa? Yung mga budil. Sino yung sower? Yung mga likod ng Panginoon na nandiyan sa simbahan. Sino ngayon yung seeds? Ikaw at ako. Amen? Okay. Yung mga seeds, tandaan nyo lahat ng mga seeds na yan, kung ikaw at ako yan, naniniwala tayo sa Ginoo. Pero hindi ibig sabihin tayo nasa elementary, pare-pareho tayo ng grade. Sabi mo nga, may grade 1, 2, 3, 4. May 5, may 6. Pero sa kaso natin, dahil sa parable na to, 4 na klase, kaya grade 1 to 4. Naintindihan mo ba? Sige nga, yun nga. Yay! O yan, so naintindihan ha? So, pupunta ngayon tayo sa susunod na set ng mga verses. So, gusto ko kuya rin, basahin mo Matthew 13, verse 18 to 23. Tapos si Pastor Lamamig naman, babasahin din niya sa Tagalog yan. Mateo 13, 18 to 23. Okay po? So, makinig kayo mabuti. Di ba sabi kanina, makinig kayo mabuti. Buksan na nga. Okay, Matthew 13, verse 13 to 28. Therefore I speak to them. Verse 18 to 20. Verse 18 to 23. Hear then the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is the one on whom seed was sown beside the road. The one on whom seed was sown on the rocky place, this is the man who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no firm root in himself, but is only temporary. And when affliction or persecution arises because of the word, immediately he falls away. And the one on whom seeds was sown among the thorns, is the one who hears the word, and the worry of the world and the deceitfulness of wealth choke the word, and it becomes unfruitful. And the one on whom seed was sown on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some 100-fold, some 60, and some 30. Sa Tagalog, pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa paghahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalalaglag sa daan. Yun ang una. Dumarating ang masama at agad inaalis ang sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalalaglag sa mabatong lupa ay taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinatanggap. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga
siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. 22. Ang binhi namang nahulog na sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe. Ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanyang puso at ito ay nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang pang 23, at ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig sa 100, may tig-60 at may tig-30. Ayan. So, salamat. So, kaya nga sabi ko sa inyo, kaya nagustuhan ko ang version ni Mateo, ni Matthew, kasi dito binigyan niya ito na explanation. Okay? Kaya lang ito palalalimin natin kung ano yung gusto may paintindi ng Panginoon dito. Sa bawat isa sa atin, lalo-lalo na sa konteksto, bilang isang mananampalataya, okay, na meron kang pinupuntahang simbahan. Amen po. So itong mensahe ito specifically para dito sa atin sa mga taga-dahan of Christ. Pero ganun din, kung may mga bago na tayo bisita, pakinggan na rin po mabuti ito. Okay, so, ang sabi rito sa English, listen to the parable of the sower. So, makinig ka mabuti, sabi nga dito. So, ano yung sinabi ni Kuya Lad kanina? Sige nga, simulan ko rin dito sa Tagalog. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Panginoong Diyos. So, unang-una, ano ba yung pinapakinggan natin na mensahe dito? Lagi natin kasi sinasabi, ay pinapakinggan natin ang mensahe ng Ginoo, ay pinapakinggan natin ang Word of God. Okay. Pero gusto ko mas maintindihan nyo ito na mas malalim. Ang sabihin nyo, hindi ginamit yung Word of God, ang ginamit yan sa English Word of the Kingdom. Sa Tagalog, ano sabi dito? Tungkol sa paghahari ng Diyos. So, hindi ito pinag-uusapan, yung salita lang ng Diyos, ang pinag-uusapan po dito, ang kaharian ng Diyos. Amen? Magkaiba yun. Magkaiba yun. Yes, may Ginoo. Pero bakit natin pinapanggit yung kaharian? Kasi yung kaharian, kung naalala ninyo yung Father's Day, yung mensahe natin, ang mensahe natin ng Father's Day, di ba, ang langit, inaabot ang lupa. Kaya pag nagdasal tayo ng Ama namin o Our Father, hindi ko lang yan, Our Father in heaven, so yun yung God the Father, Ginoo, will be your name, your kingdom come, your will be done, saan? Oh, see? So, kaya yung mensahe ng Panginoon na galing sa Kanya, hindi lang yung salita niya, kundi yung mensahe yun na gusto niya na ang kanyang kaharian maghari dito sa lupa. So, kung paano yung pamamahala niya dun sa langit, nawa, masunod din natin ito at maigawad natin dito sa lupa, ma-implement natin dito sa lupa. Kaya ang salita ng Panginoon sa mas malalim, buksan na ninyo yung mga isipan niyo at mga puso ninyo. Hindi po ito salita lamang ng Panginoon para ikaw ay mahipo, para matouch ka, para ikaw ay ma-bless lang. Hindi natin inaalis ang blessing. Okay? Para ikaw ay makiliti. Dahil may gusto ko madaling ka mensahe para pag-alis na dyan tayo, para akong kinilig. Diba? Gusto ngayon, isa nakikita ko sa YouTube, ay may kilig. O kaya yung mga nanonood tayo ng mga K-pop, nanonood tayo ng mga K-drama, kinikilig kayo, di ba? Pagka nakakita kayo ng mga love story ng mga K-drama ng mga characters. So, hindi po masama yun, pero pangalawa lang yun. Ang importante po dito, masagot ninyo, ito rin ang mensahe, na hindi lang kayo gustong patuwain, paligayahin, pagpalain, yakapin, at bigyan ng kahinauna ng Panginoon. So, ang gusto niya, malamang natin yung salita niya kung paano maghari ang kanyang kaharian. The word of the kingdom. Amen? Kasi dito sa version ko, when everyone hears the words of the kingdom and does not understand it, so ibig sabihin talaga, nung kinuwento ito ni Kristo, ang intention niya talaga nung kinuwento niya to, nawa masagot din niya, sabi niya doon sa mga tao,
Hindi lang ito salita. Again, para kayo ay matuwa, para kayo pagpalain, para kayo ay magkaroon ng kainahunan. Kundi maintindihan ninyo, you understand paano mamahala ang Ginoo sa langit papunta na gusto niya mangyari dito sa lupa. Amen po. Okay. Bakit? Una-una, sabi niya, sino yung grade 1? Ito yung mga butil. Okay? Mga naniniwala naman to, nakarinig na salita ng Panginoon. Pero ano nangyari? Di ba sabi, napunta lang siya sa tabi ng daan. Okay? Ano mangyayari sa kanya? Magiging pagkain siya ng ano? Ng ibon. So, sa Tagalog version kasi medyo, medyo, sabi ko nga, medyo ampaw pa yung pagkakabanggit dito dahil sabi, kinain na masama. Pero sa English version, babasahin ko sa inyo That even one comes and snatches away what has been sown in his heart. Ang Tagalogin ko na, talagang tamang meaning nito na mas malalim. Gagawin kang pagkain ng demonyo. Gulat Minsan kailangan talaga yung matalas na salita para mas lalo natin maintindihan at mas lalo tumimo sa atin. Okay? Wala na tayo, alisin na natin yung hihimasin ka. Hindi grasya na simbahan natin ang maghimasan. Ang grasya na simbahan natin, kaharian. Amen po? Okay. So, ulit, ang sabi niya dito, kung ikaw ay naniniwala, ito yung ibig sabihin dito, kung ikaw ay naniniwala, walang hindi yung garantiya na hindi ka gagawin pagkain ng demonyo. Nakuha ninyo? So, pansinin ninyo, ang ginamit ni Kristo doon, di ba normally pag nadidinig natin ang demonyo, nadidinig natin sa tanas, nadidinig natin ang mga pakto, ano ang tsura ng mga yan, di ba? Bakit? Normally, pinapakita yung tsura yan, mayroong sungay, pangit ang mukha, matatalas ang ngipin, kakainin ka ng buhay. Tunay naman nakakainin ka, kahit buhay ka pa. Pero hindi ka kakainin physically. Pansinin ninyo, ano nakalagay dito? It snatches away what has been sown in his heart. Ano yung kakainin niya kung ano yung bitbit mo sa puso mo? So, kahit na sabihin mo, lingko-lingko ka pa. Lingko-lingko ka umatin dito sa Sunday service natin. Pwede ka pa rin maging puputil na hindi ka lang nakatanim. Why? Kasi hindi ka matubog sa gawain kung saan ka dapat nakatanim na lugar. Ito ang problema niyan. Expose na expose ka. Pupunta ka lang kung tingin kailan feel mo pumunta. Pupunta ka lang pupunta ka lang sa mga gawain, makikinig ka lang sa mga gawain. Kung tingin mo may time ka, kung tingin mo hindi ka busy. Okay. Bakit walang time? Bakit busy? Bakit hindi consistent? Kasi may ibang bagay sa mundo na mas binibigyan natin ng halaga kaysa doon sa gawain ng Panginoon. Yan naman po ang katotohanan din eh. Pero always remember ang sabi ng Ginoo, doon pa lang sa Genesis, binigyan sa atin. May 7 araw, may 6 na araw para tayo ay gumawa. May 1 araw para sa Kanya. Actually, di pa nga niya hinihingi niya sa araw, hinihingi lang niya sa atin dito sa simbahan, 2 hanggang 3 oras sa isang linggo. Tama? Okay, so ano may nangyayari? Pag ito hindi mo naintindihan, you will end up para ang putil na nag-iwan sa tabi ng kalye. At pag ikaw ay nag-iwan sa tabi ng kalye, ano ka? Pagkain ka ng ano? Ibon. Oh, sino yung ibon? Oh. Again, ang ganda ng parable na to kasi ginamit ni Kristo dito, hindi pangit ang itsura ng demonyo, kundi siya ay ibon. Sino ba naman na hindi matutuwa kung may lumapit sa iyo napakagandang kalapatin? Sino ba naman hindi matutuwa kung may magre-regalo sa iyo napakagandang parol? Tama? Ang ganda ng ibon, di ba? At in fact, si Pastor to nga, nag-aalaga ng mga kalapati. Pero ano pa gusto ipakita dito ni Kristo? Ano yung sinabi ko na sa inyo noon? Ang demonyo hindi magpapakilala na siya ay pangit. Sa madalas ang demonyo, kung hindi bukas ang puso mo sa salita ng Ginoo, ang demonyo magpapakilala lagi sa atin na maganda, mahusay, okay,
hindi magpapakilala ang demonyo sa atin na siya ay pangit, na siya ay masama, na siya ay di pogi, o siya ay di maganda. Yan ang dahilan kung bakit marami sa paligid sa mundo natin aagawin ang atensyon mo para kahit man lang sa 2 hanggang 3 oras na nandito ka sa Sunday service, hindi mo pa mabibigay. Tama yun, eh? Bakit busy? Busy kasi may gagawin sa bahay. At ano sabi ng Panginoon sa naalala niya kaya ni Marta at ni Maria? Kasi si Marta busy doon sa kusina. Teka, busy ako kasi kailangan kumain mamaya. Naglilingkod naman to, ha? Nagkasunod ni Kristo. Si Maria naman, tumulong sa atin niya. Pumunta agad siya sa pahalan ni Kristo. Binuhusan pa niya ng mamahalin na pabago. Sa panahon, di ba, parang ang ganda ng ginagawa ng isa, okay naman yun kasi para naman niya sa ikabuhi, para naman sa kabuhayan niya, para naman din sa Ginoo dahil dumating ang Panginoon na sino ang magpe-prepare para sa Kanya. Kaya ano sabi ni Kristo kung naalala niyo doon? Sino ang mas maaalala ng Ginoo at ng mga tao forever? Yung babae na lumuhod at umupo at nakinig sa harap niya. Hindi yung nagsabing, sorry, busy ako ngayon. Ito, pag hindi nyo pa naiintindihan, masakit mo pakinggan, pero pag ito hindi nyo naiintindihan, ang buti na iiwanan sa tabi ng palit. Yes, mahal ng Panginoon. Yes, mahal tayo ng Ginoo. Pero may mga pagkakataon na ang Ginoo, para magulang yan, siya ay nananahimik. May mga pagkakataon na pag hindi mo pinili ang Ginoo, hindi ka na pipilitin. Alam mo, si Lord walang pilitan. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord walang pilitan. Lord, walang pilitan. Yan. So, mas makulit pa yung joke mo. Mas makulit pa minsan ang misis mo. Minsan mas makulit pa ang pinag mo. Pero si Lord, hindi ka kukulitin. Amen? Papipiliin ka lang na ikaw magsasabi yes or no. So sabi niya, anong oras na? Doon tayo 10 o'clock sa Sunday service. 9:50, nasa bahay ka pa. Paano ka kaya ako natin? Tama? See. So, yan ang sinasabi ni Lord. Sinabi niya na, ito yung takda panahon. Ito yung takda lugar. Ito ang magdidesisyon kung yung paa mo ilalakad mo o itatawid mo papunta. Hindi si Lord. Bibigyan ka niya ng inspirasyon, bibigyan ka niya ng kalakasan. Pero yung kalakasan na yan, yung paggalaw ng paa natin, yung paggalaw ng isip natin, yung paggalaw ng kamay natin, tayo yan, hindi si Lord. Nakuha po natin? Kakalangin ko, nawa. Wala natin isa sa Dragon Prize Iligan ang magiging putil na nasa tabi lang ng daan. Dahil kung ang Diyos wala magagawa sa pagkakadesisyon ko, kahit kami mga pasto, wala rin kami magagawa. Amen po. Pero tandaan mo, ano sabi? Meron laging consequence yung choice mo. At sinasabi ng Ginoo rito, ikaw, inapunta kita, kasi butil ka na eh. Sino nga yung butil dito? Mga mananampalataya, ikaw at ako. Pero kung ikaw ang magdidesisyon, kung ilulugan mo yung sarili mo sa tamang lupa, o bisa ka na sa tamang lupa, hindi ka pa nagpapaon, diyan ka na sa tabi ng kaya madalas. Always remember, pag nagsama ka ng ibon, may consequence yan. Amen po? So, panalangin ko talaga, ang bawat isa sa atin na nandito ngayon, nandiyan mismo sa church, yung mga nakikinig sa atin, huwag tayo maging pagkain ng kaaway. Sabihin mo sa tabi mo, hindi ka pagkain ng demonyo. Sige. Ba yan, ha? Sabihin mo sa kanya, ha? Hindi ka magiging pagkain ni tanim. Sige. So, punta kayo tayo sa pangalawa. Tayo kay grade 2. Saan napunta to? Sa mapa to, di ba? The one soul with seed of the rocket places. This is the one who is the word. So ito, hindi lang talagang nakinig, kundi inintindi niya.
And immediately receives it with joy. So, every time na nakikinig siya ng salita ng Ginoo, meron siyang kagalakan. So, lumalalim na to na Kristiyano at mananampalataya. Nagkaroon na siya, na-develop na niya yung appetite niya. Nagkaroon na siya ng hunger, ng thirst para sa mga gawain at sa salita ng Ginoo. Okay? Dati mas pinipili pa niya makinig kay tulpo kesa makinig sa word ng God. Pero ngayon, mas binibigyan niya yung emphasis yung word ni God. Dati, mas gusto niya lumubog sa YouTube para makinig ng mga K-pop at saka mga K-drama, mga reruns, minsan. Yung iba naman gusto mag-binge sa Netflix para maubos ang oras. Yung iba naman, kung ano man yung hobby mo, ano ba yung hobby? Yung mga trip mo sa buhay, mahilig ka magmotor, mahilig kang tumugtog. Hindi po masama yung mga yan. Pero ang tanong, mas saan nakagugol yung panahon mo? Kasi kung ano ang oras mo, kung saan ka mas nakatutok, yung ka talaga. Amen? Yan yung mga tao na nakatanim, hindi malalim, kaya hindi nagkaugat ng malalim, nasa mabato na tinatawag, mabatong lupa. Importante ang ugat. Kasi paano kalalago bilang isang tanim kung di malalim ang ugat mo? Tanungin ninyo yung mga magulang natin na nandyan na mga nagtatanim. Sila magsasabi sa inyo, kung mababaw ang ugat mo, madali kang mamamatay. Pumunta kayo tayo sa mga sarili natin. Paano lalalim ang ugat mo sa Ginoo? Kung yung Sunday service, nag-i-skip ka na, meron tayong mga live group. Weekly yun, ginagawa mo monthly. So, doon pa lang makikita mo na talaga eh. Tapos pag nagkaroon ng problema, ano sabi dito? Ganda sa Tagalog eh. Basahin ko sa Tagalog ha. Ano yung mga problema to ha? O, sabi dito. Okay. At tulad ng mga pinding nalaglag sa mabatong lupa, ang taong tumirinig kami sa agad ay masaya. Masaya niya itong tinatanggap. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Nagbigay lang ng kagalakan. Ibig sabihin ng tumimo sa puso. Narinig, inintindi, pero hindi inilagay sa puso yung mensahe. Sandali lamang itong nanatili. So, di ba parang ugat, paano ka lalalim dun sa sarap ng mensahe ng Panginoon kung di ka lulubog talaga? Kaya nangyari na, napakagawa ng ugat. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapigati at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Kung gusto mong pakinggan ito ang puti. At pagdating ng mga kapigati at pagsubok dahil sa mensahe, naintindihan niyo yun? At pag dumating ang mga kapigatihan at pagsubok na dahil saan? Sa mensahe. Pag dumating yung mga challenges sa buhay, pag dumating yung mga problema sa buhay, mga external circumstances sa buhay na tingin mo mabigat sa buhay mo, tatanungin mo ngayon si Lord, Lord, akala ko ba gusto mo akong i-bless kasi narinig ko nung Sunday, you love me. Yung narinig ko nung Sunday, pagpapakain mo ako, pero Lord, 2 taon na, bakit hanggang ngayon, ang feeling ko, feeling yan, hindi pa rin ako lumalago, hindi pa rin ako pinagpapala. Lord, bakit dumating na naman itong problema ko sa akin? Akala ko ba, mahal mo ako, akala ko ba tapat ka sa akin? O, ako, tinanong na si Lord. Ay, kaya ako buto yung mensahe yan, ha? Kailan daw nagkakaroon ng ng kapigatihan? Ano yung dahilan ng kapigatihan niya? Ano yung nabasa natin kanina? Dahil saan? Dahil sa mensahe. So, minsan, ito, pag sinabi pa ba ito, pag dumating ang mga pagsubok, tinatalikuran din kagad natin, pinatutunan natin kay Lord. Ngayon, alam niyo ba, hindi alam na natin yung ugat ha, kasi hindi ka nakaugat na malalim, kaya yung salita ng Panginoon, hindi mo masipsip ng ganang kalalim. Kaya pag dumating ang mga pagsubok, madalas, ang sinasabi pa natin, ang kapigatian ko ng dahil sa mensahe. So, sino yung nasisisi rito? Si Lord. Nakuha po natin? Oo. Hindi mo talaga sa laliman yan. Ang tingin natin,
Ganun lang ang mensahe ni Lord. Ngayon, punta tayo sa bato. Palagay nyo, bakit sa lahat ng pwedeng gamitin klase naman ng lupa ginamit niyang mabato? Pwede naman yung gamitin ng mapuhangin, pwede naman yung gamitin ng di ba? Tuyong lupa. Bakit sa lahat ng gagamitin niya doon sa grade 2, ginamit niya mabato? Ang bato ba malambot o matigas po? Okay. Kaya magdala sa atin, kahit paanampalataya na tayo, kahit na dapat nalilinig natin ang word ni God, meron tayong kagalakan na tutuwa tayo. Pero pag dumating ang pagsubok, yung kagalakan na yan, nagiging kapigatian. Dahil matigas din ang mga ulo at puso natin. Kaya pa ito, ginamit ka dyan, hindi na ginamit ang tuyong lupa, hindi na ginamit ang mabuhangin lupa. Pwede mo naman gamitin, mabuhangin kaya mapapaw, hindi kagad tutubo. Pero ang ginamit ng ginawa, ang ginamit na dyan, bato, why? Sabi niya dyan, ang pinakamatindi talaga, mahirap pa sa atin sa isang mananampalataya, ang katigkasan ng puso at ulo. Huwag na kayo magtaka, kasi ano ang unang kasalanan ng ating mga unang magulang? Disobedience. Okay. Sa Tagalog, hindi sumusunod. Ano ibig sabihin hindi sumusunod? Matigas ang ulo. Di ba yung magulang pag sinabi mo, di ba sinabi ko sa'yo? Diba sabihin ni Jessica, di ba Prince, sabi ko sa'yo, ugasan mo yung plato? Bakit hindi mo na naman inugasan? Isa sa shout-out ng nanay, tulad ni Jessica, ang tigas talaga na? Ulo. Yan. Ganon din naman ng mga tatay. Sinabihan ng mga tatay, hoy, sakahin na. Yan, shout-out na yung nanay. Kasi nakalimang tawag na, wala pang umuulo sa harapan ng dining table. So, pag nag-shoutout yung nanay, at sasabihin niya, hoy, kain na! Tigas na mga kita ninyo? So, hindi ibig sabihin, Christian ka na, hindi ibig sabihin nasa church ka na. In fact, pag sinabi na katalim, ibig sabihin na naglilingkod pa yan. Nasa worship team ka na, nasa tech team ka na, church worker ka sa administration na simbahan, basta may ginagawa ka, alternate ka ng life group of Bible study. Pero mabato, ano mabato? Matigas ang ulo at matigas ang puso. Sa mga pagkakataon na walang problema, joy with the Lord. At saka nakakapagsabi pa, praise the Lord. Pag dumating na matitinding pagsubok, hindi na praise the Lord, erase the Lord. Hindi na praise, erase na. Amen? Okay, pumunta tayo sa pangatlo. Sino yung pangatlo? Yung napunta doon sa matitinig. Okay? And the one sown and seed among the thorns. Sabi dito sa verse 22, this is the one who hears the word. Tayo din na nasa mga mababato. Nakikinig na to. And the anxiety of the world and deceitfulness of wealth choke the word and it becomes unfruitful. So, kaya siguro tagalogin ko para mas madali natin manamnaman. Ulitin ko sa Tagalog yung pinasa ni Pastor Lamamig. Ang pinili naman ang ulo sa may kamuang matinig. Di ba tanin may kamuang matinig talaga nakapaligid sa building, ay naglalarawan ng mga taong tumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan. So, dalawang klaseng tao ito. Yung madaling maaligaga, yung madaling mabalisa. Ano yung madaling maaligaga at mabalisa? Minsan di naman malaki yung problema na wala kang problema dumarating. Praning na. Alam na niyo yung praning? Alam na niyo yung praning? Wala pa naman nangyayari, pero parang nangyayari na. Kaya it causes anxiety. Amen? Okay. Yung anong pangalawa? Isa sa pangalawa, o yung isa yung praning, yung isa naman, pagkaumaling sa kayamanan. So, ano ngayon ang binibigyan niya ng attention? Di ako yan. Di naman ako mayaman Okay, catch the spirit. Ibig sabihin ng pagkaumaling sa kayamanan dito, mas binibigyan mo ng emphasis yung hanap buhay natin. Sabihin naman, pastor, sobra naman yan. Di ba kailangan maghanap buhay? Okay, balik tayo sa sinasabi ko kanina. Ang isang linggo may 7 araw.
Ano sabi ng Ginoo? Bigay mo sa akin ang ikapito. Tama? Okay. Hindi na nga hinihingi buong araw. Hinihingi na lang na 3 oras at most kung ikaw ay member ng church. Pero minsan ano nagiging dahilan? Ay kasi may transaksyon kami. O kaya may dahilan, ay kung may business ka, ay kasi bukas yung tindahan, baka wala magbantay eh. O di kaya, namamasuhan ka, may OT. Ay, may OT kami eh. Hindi na alis ng Ginoo na tayo maghanap buhay. Pero sinasabi niya, may season para sa lahat ng bagay. Kaya ito, season yan para sa Kanya. Amen? Di ba sabi natin, gusto natin sumunod sa Ginoo. Okay. Sabi niya, okay, sabi ng Ginoo, ilaan mo ang aking 7 araw na kapahingahan para sa gawain ko. Explain ko pa ba yun? Naintindihan niyo na yun? Amen? So, again, ang pagkakain mo nito mga mababato at saka nito mga matitinig, nasa matitinig, mas malalim sa gawain, mas malalim sa salita, itong mga nasa matitinig na lupa. Ang problema, ito yung pinakamatindi dyan. Bakit kaya tinawag na sila ay, sabi dito, nahuhungaling sa kayamanan o paranoid lagi itong mga ito? Okay, sa mas malalim, alam mo yung ibig sabihin ng matinig dyan, mapapaw ang dandami. Kasi pag tumubo na ngayon ng tanim at maraming tinig sa paligid, hindi pa man tumatama sa tinig, natatakot na. Pag tinamaan ng tinig, nagalusan ng konti, ano nangyayari? Nasasaktan na. So, yung mga nandiyan sa matitinig na lupa, lisag ka man, pero taas ng level ng emotion. Mataas ang damdamin. Madaling mapikon, madaling masaktan. Kung sabihin lang ng pasto, ayoko na umatin sa susunod na Sunday service, nasaktan ako. O di ka na, ito. Nawalan ako ng gana bigla sa live group. Bakit? Ako ata ang pinatatamaan ng mensahe. Wala, binabakit kung sino yun. Di ba? So, ikaw ngayon yun. Alam mo, pag naramdaman ka sa mensahe na ibinabahagi ng mga pastor, babalik tayo dito sa mga butil na to. Malalaman mo talaga kung bukas ang puso. Anong klaseng butil kayo? Ikaw ba si grade 1, grade 2, grade 3, grade 4? Bakit po? Hindi ako makakapag-judge niyan. Ikaw lang at ang Panginoon talaga nakakalam niyan. Yes, minsan nakikita namin yung mga pasto, nakikita na ibang likod ng Panginoon. Ay, baka ito, tingin ko, matapang lupa. Ito, nasa mabato, ito sa patinig. Kasi nakikita naman yan sa pagkilos natin. Pero sa katotohanan, kung ano yung nangyayari, doon sa likod ng buhay mo na hindi nakikita ng mga likod ng Panginoon, mas nakikita lahat dyan ng Diyos. Kaya ikaw at Diyos ang nakakaalam yan. So, be true to yourself. Maging totoo ka sa sarili mo. Huwag ka madala na ako nasasaktan kung sino ako dito. Magkita tayo sa sarili natin. Ano ba tayo dito sa mga klase ng mga butil na to? Pero alam mo naman, marami naman sa inyo, lahat naman kayo, siguro wala naman diyang butil na napunta sa tabi ng kalsada, di ba? Amen? Okay. So, pwede na doon ka sa pamatong lupa, pwede ka namang lumipat sa mas matawag lupa. Amen po ba? Okay, kaya, pupunta kayo. At gusto ko pag ginawa po dito, magmula dito sa morning. Sabi nga dito, dahil sa mataas ang namin, madaling masaktan, at ang focus niya ay doon sa masyadong maalalahanin o di kaya maalala sa hanap buhay. Ang nangyayari ngayon sa kanya, nawawalan siya ng pagkakataon na siya ay magbunga din. Ano ba ibig sabihin na magbunga para mas klaro sa atin ka? Ibig sabihin po, ikaw ay lumulubog din sa gawain ng Ginoo. Kung nasa ang simbahan ka, may bahagi ka doon sa mga ginagawa ng simbahan. Magaling ka kumanta, mag-worship din ka. Mahilig ka sa magbuting ng mga bagay-bagay sa technique ka.
May panawagan ka para ibahagi, meron kang joy para magbahagi ng salita ng Panginoon. Pwede ka maging preacher. So, marami kang pwede gawin. Kung ano yung meron ka, na pwede kang iambag. May mga ministry, may ibang mga simbahan, pwede kang pumalaw. Diyan ka kaya nagiging mabuha. Pero nandahil sa patasan ng gabi, o kaya katigasan ng ulo, kaya marami kang questions, marami kang pushback. Na sabi mo, hindi ka pa ready. Yan lagi marinig mo dyan. Alam mo yung tao na hindi mabato, patinig, ang lagi sagot dyan, hindi pa ako ready. Alam mo yung sarili mo, ikaw ba yun? Alam mo yung sarili mo, ikaw ba yun? Oo. Kasi sabi ng Ginoo, pag lagi ka nagsasabi, hindi ako ready, you become unfruitful, sabi ng perspective. So sasabihin ng Ginoo, alam mo, tatanungin tayo ng Ginoo eh. O binigay ko yung hininga ng buhay ko sa'yo ha. Kamusta naman? Nakasa mo ba sa iba? Akala ba natin pag tayo nakita dun sa langit at tatanungin ng Ginoo sa'yo kung ligtas ka? Ligtas ka na eh. Kung tinanggap natin si Kristo, ligtas na tayo lahat. Pero ang itatanong sa atin ng Ginoo, kamusta naman yung binigay ko sa'yo? Napalago mo ba to? Amen? Okay. So, siguro naman, hindi tayo yun. Sila yun sa labas, di ba? Sige. Matakayan tayo sa dulo. But the one sown with seed on good soil. So, sino mo, ito yung mga nandun sa matapang lupa. Ano nangyari sa kanila? This is the one who hears, hindi lang nakinig, and understands it. Kundi, inintindi, inunawa ang salita ng Panginoon. Dahil pagka narinig mo at inunawa mo, ako naniniwala, anyone who understands the word of the Lord. Pag sinabi nyo, hindi knows, kasi ang knows kasi Panginoon, pwede matalino ang salita ng Panginoon eh. Pero pag hindi mo na isang puso, yan ang tunay na understanding. Kaya never ginamit ni God ang word na understanding mind. Balikan ng Bible, ang understanding ng Ginoo, it's always understanding heart. Bakit? Yes, kailangan mo yung mind para makuha mo yung salita. Pero hindi ka kikilos kung wala kang puso doon sa salita na natanggap mo. At bahagi ng pagkilos na yun, nawa ma-develop sa iyo ang isang maunawaing puso. Katulad na sinabi ni Solomon sa kanyang panalangin, bigyan mo ako ng maunawaing puso, Panginoon, upang mapamahalaan ko ang mga mabibigat na tao ito. Ang sinunod niya yung salita, mapamahalaan ko. Naalala niya yung pinag-usapan natin ng Father's Day? Ano ang disenyo ng tao? Ikaw ay taga-pamahalan. Amen? Ang bilang taga-pamahala, ang pamilya mo, ang grupo mo, may tropa ka, sa trabaho mo, sa mga kliyente mo, kung mayroon ka ng negosyo, kailangan mo na maunawa yung puso. Kaya na-imagine kung wala ka maunawa yung puso, masiga ka pa sa kliyente mo, tingin mo may bibili sa'yo. Pag sabihin mo kung wala ka maunawa yung puso, tapos nagpapatakbo ka na isang kumpanya, palagay mo ang susunod sa'yo ang mga tauhan mo. Hindi. Sumunod pa sa'yo sa harap kasi compliance, pero pag nakatalikod ka, galing sa iyo. Amen po? Okay. So, again, gusto mo magkaroon ng maunawa yung puso? Kung gusto mo na maunawa yung puso, hindi mo makakuha sa MMK, K-drama, o kaya doon sa mga Netflix na napakalalim na mga telenovela. Gusto mo na maunawa yung puso? Ang sabi ng Panginoon, the one who hears the word and understands it. So, tamo kung paano pang-araw ang mundo, kala natin, ay, pag nanood ako ng ganitong drama, makaka-relate much ako. Kaya naiintindihan ko pinagdadaanan niya. Sabihin mo, wrong. Wrong. Yan. Okay? Ibig ko sabihin ng pastor, na nanonood ng mga K-drama at tulso, hindi ko sinabi mo kayo nanonood, desisyon niya yan. Pero kung antay lang, kaya kayo nanonood, para busugin ang mga damdamin natin.
Ay, mga kapatid, distraction ng kaaway yan. Kasi naman, naubos na yung oras ko. Doon sa mga bagay na to, doon sa mga distractions ng mundo, kahit na nakikinig ka sa salita niya, kung di mo yan naiintindihan, hindi ka butil na nasa matabang lupa. At kung hindi ka nasa matabang lupa, hindi ka mabubuhay. Amen? Kasi tignan ninyo ha, sabi ng Ginoo rito. Binigyan ka na niya ng idea kung ano ibig sabihin ng fruitful. The one sown with a good soil. This is the one who is understanding deep. Ano yun, yung kanya salita? Who bears fruit? Ibig sabihin, nagbubuhaan ay kakalit mo yung buhay na ibinigay siya ng Panginoon na gagamit kaya sa gawain. And it produces what? 160, sometimes 30 as much. Kaya naman, panalangin ko ngayon, umagang ito bago tayo magtapos. Naiintindihan ngayon natin kung gaano ka-importante ang galing ng mensahe at yung spirit sa likod ng mensahe nitong parang walang kasuhin kasi maalam ko matagal na natin sa inyo. Pero ang panalangin ko talaga sa lahat ng mga nakikinig sa inyo ngayon dyan, kayo yung mga butil na hindi napadpad unang-una doon sa kabilanggan. At kung kayo man ay mga butil na nasa pato ngayon at nasa timikan, panalangin ko, mailipat kayo sa mas matabang lupa. Pero ano yung importante para malipat ka sa matabang lupa? Ano sabi ng Ginoo? Buksan mo ang iyong tenga. Ibig sabihin, makinig ka. Kasi kung hindi ka nakikinig, pangalawa, at hindi mo yan ipinapasok sa puso mo, pasok sa kanan tenga, lalabas lang sa kaliwa. Takot pa rin yan. Kasi remember, yung mga putil na nakitapos sa tabi ng daan, nakinig din naman yan eh. Pero pumasok sa kanan, saan lumabas? Lumabas sa kaliwa. Amen po? Amen. So, panalangin ko ha, ulitin ko, nawa, bawat isa sa atin ngayong malam ito, bitbitin ninyo ang mensahe nito. Saliksikin natin yung mga puso natin. Kung sabi ng Ginoo, kung sabi ng Ginoo, Panginoon, kung ako man yung mabato na to, bigyan mo ako ng tamang pananaw, buksan mo ang aking puso, Panginoon. Upang ang puso ko to, nawa, ito ay maging puso malambot. Kung ako man, Panginoon, ay nandun sa lugar na kung saan maraming tinik, nawa, Panginoon, may sa puso ko, may koronang tinik, ito ay binata na ng aking Panginoon. Hindi ko na kailangan isuot pa yung koronang tinik na sinuot ni Kristo. At mga Panginoon, ang bawat isa sa amin, ang puso namin, kami mismo ang magdesisyon. Kami ay magpapatanim sa tama at matabang lupa. At walang iba, kundi yung simpahan na kung saan ako ay lumalago. Amen po? Amen. Yan. Yan po ang mensahe natin ngayong araw na to. Para po ng the sower and the seed. Nawa, pakunin natin ito sa ating pag-uwi. At ito ay ating lakaran. Dahil sabi nga ni Pablo, lahat ng mga narinig ko, lahat ng mga nakita ko, lahat ng natutunan ko, okay? At lahat ng mga nasagap ko, dito sa lugar na to, sabi ni Pablo, sa mga taga-Pilipos, paglabas ko, ito ay aking lalakaran. Amen po? Amen. So, salamat po sa inyong pakikinig. Pinabalik po ulit kay Pastor Raman. Maraming salamat, Pastor Ruben. Tayo po tayo lahat. Buong puso. Buong puso. Buong isip. Buong lakas. Iaalay sa'yo. Aking himig at ang tinig magpupuri sa dakilang ngalan mo, aming Diyos.
ang ngalan mo, aming Diyos buhay ay alay ko. Lugod sa iyo, pagkat walang nagagawa kong hiwalay sa iyo. Ang higit ng aking puso ay manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Ano po bang mga uri ng seed kayo meron sa puso nito? Kayo ba ay mga seed na inihagis lamang sa tabi ng daanan, na kinain ng kaaway? Ikaw ba ay ang seed na napunta sa matabang lupa? Nakarinig ng salita pero tungin mo ba sa puso mo? Naintindihan mo ba ang sinabi? At pagdating ng kapighatian, sinisi mo na ang Panginoon. O ikaw ba ang seed na napunta sa matinik na lupa? Naging warrior ka? Ikaw ba ay tinik? O ikaw ba ay ang seed na humaling sa kayamanan? Pagdating ng linggo, wala ka na. Dahil busy ka. Hallelujah. Ikaw ba ay ang seed na napunta sa matabang lupa? Ano ka dyan, kapatid? Ikaw ba ay nakinig, umanawa, umintindi sa mga salita ng Diyos? Hallelujah, hallelujah. Nawa, ngayong araw na to, binigyan tayo ng Panginoon ng maunawaing puso. Maunawaing puso upang maintindihan kung ano mga ibig sabihin ng mga butil na ito. Hallelujah. Manalangin tayo. Panginoon, taas natin ang ating mga kamay, yung natin ang ating mga ulo. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat. Salamat sa araw na ito. Salamat sa isang pinagpala mo, sa handog mo sa amin, Panginoon. Salamat sa nagdaang araw at patnubay at gabay mo sa mga biyayang natanggap namin, Lord God. Maraming salamat sa pagkakaroon ng masayang pamilya, pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang mga kaibigan, at kakilala at mababait na kapitbahay. Sila po ang dahilan ng aming kasiyahan, Panginoon. Sila po ang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang kami ay mabuhay, upang kami ay maging masaya araw-araw. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon upang malaman namin ang aming tunay na purpose sa aming mga buhay, Panginoon. Ibinabalik namin ang karangalan sa inyo. Sa buhay namin, Panginoon, ibinabalik namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po sa patnubay na inyong ibinibigay sa aming lahat upang magampanan namin ang responsibilidad at tungkulin na naiatang ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa wisdom, knowledge, at understanding na puso na ibinigay sa atin ng Panginoon at sa patuloy na pag-intindi ng kanyang mga salita. Maraming salamat din, Lord God, sa kalakasan araw-araw, sa pagsama mo sa amin, sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng trials, sa lahat ng challenges, sa lahat ng tribulations, Lord God, sa lahat ng persecution ng mga tao sa amin, sa lahat ng challenges na hinaharap namin at haharapin pa namin sa kinabukasan, Lord God. Kahit kailan, Lord God, alam namin na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, Lord God. Salamat, salamat. You can satisfy us because only you, Lord God, can satisfy our need. Hallelujah. You said in your scripture that if we delight ourselves in you, you will give us the desires of our hearts. Ibinibigay namin sa inyo ang lahat, Panginoon, ang lahat, Lord God, ng aming
tinatamasa, Lord God. Ibinibigay namin ito sa iyo. Ang lahat ng aming nararanasan, Panginoon, ang aming kalungkutan, ang aming mga challenges, Panginoon, ibinibigay na namin sa iyo ito, Lord God. Mahirap itong lutasin pag-isa dahil hindi namin kayang lutasin ito kung wala ka. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Lord God. Help us to encourage each other to trust in you and in every aspects of our lives and in every relationship that we have, Panginoon. You, Lord God, our greatest problem solver. You are our greatest provider, Panginoon. We declare and we claim, Lord God, na dalhin mo kami sa mga tamang tao, sa tamang lugar, sa tamang oras, Panginoon. Ipadala mo, Panginoon, ang mga taong may business anointing, Panginoon, sa The Hub of Christ Iligan. At ipadala mo rin, Lord God, ang mga professional na taong ito upang makapagbuo ng iyong kaharian. We declare supernatural blessing, Lord God. Supernatural and financially stable, Panginoon. Yan ang hiling namin. Pero Lord, alam din namin na ibibigay mo ang lahat ng ito sa tamang oras, Panginoon. In our daily task, guide us. Guide us, Lord God. Clear our minds of distraction so we can quickly master our field, Panginoon. Fill us, O Lord, with positivity, with righteousness, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nawa ma-share din natin ito sa lahat ng ating kinasasakupan. Paglabas ninyo dito sa simbahang ito, i-share ninyo kung anong natutunan ninyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Aming Diyos buhay ay alay ko, banal kalugod, lugod sa'yo, pagkat walang magagawa ko, hiwalay sa'yo. Ang mithiin ng aking puso na manatili sa kalooban mo, O Jesus, sambahin ang ngalan mo. Find a prayer partner. Manalangin kayo sa isa't isa. Hallelujah. Manalangin ninyo ang inyong kabuhayan, ang inyong mga eskwelahan. Manalangin ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga ina, ama, buong pamilya. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapatawad din namin sa mga taong nagkakasala sa amin, Panginoon. Maraming salamat. Patawarin mo kami kung paminsan-minsan kami tumatalikod sa iyong kautusan. Humihingi kami sa iyong kapatawaran sa inyong harapan, Lord God, na kagawa kami ng kasinungalingan. Patawarin mo kami sa pagkakaroon ng maruming puso, maruming pag-iisip, Panginoon. Patawad sa pagiging pagtanggi namin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Naway pahintulutan mo kami na magkaroon ng malinis na puso at kalooban, Lord God. Gayon din ang aming isip, ang aming diwa, ay makasunod sa inyong ibinigay sa aming mga purpose, Panginoon. Gawaran mo kami ng pagpapatawad at makapagpatawad sa mga taong nagkasala sa amin at itakwil namin ang lahat ng kasamaan, Lord God. Bigyan mo kami ng matatag na pananampalataya upang kami matibay sa mga tukso na darating, Panginoon, at sa darating pa sa aming mga buhay. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. At sa Diyos na may gawa ng langit at lupa, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito. Pinagpala mo na kami at kami hindi uuwi at kami hindi uuwi, Lord God, na empty ang puso, Panginoon, dahil kami ay nakapakinig, kami ay na-encourage, kami ay na-enlighten, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, buhay ay alay ko, banal at kalugod, lugod sa iyo, walang magagawa ko, hiwalay sa iyo. Lolo na